Ituloy natin 'tong tinatawag na, dito sa sa istorya ng mga books ng mga Bible o Scripture. Sa Mateo may sinasabi dito na at Marcos hanggang Lucas, tatlo, yung tinatawag na i-ha-highlight natin 'to na may mga possess ng demons dito. Yung taga Gargadenes, yun, na-possess. Maraming hayop, ay maraming demons, na-possess yung bawat, na-possess yung isang tao na, at sa kanyang pagkakapossess, kahit ikadena, napakalakas, sinasabi din sa istorya na, napapatid niya, pati kadena. So yun. At nung tinanong siya kung kung sino siya, ang tawag sa kanya, ang sinabi niya, kami ay legion. Legion. Bakit? Kasi marami raw. Legion. Pag sinabing legion, hindi yan bababa sa 5,000. Mula sa start ng 5,000, pataas. Yan ang legion. Yan kasi ang ng mga tawag ng mga Roman sa kanilang mga tinatawag na sundalo, legions. Yun. Tapos may isang leader dyan, gano'n. So yun, sumagot yung demons, legions. So maraming demons na nasa loob niya. Kaya yun ang istorya. At pinalaya, sasabi, at lumipat sa mga baboy. Yan ang dahilan, ba't maraming religion, may mga religion, hindi raw kumakain ng baboy. Bukod pa sa inutos yan sa Old Testament na hindi dapat kainin, sinasabi, tinatawag na sinasaniban pa ng demonyo. Pero tayo, bibigyan natin ng yan. Kasi nung dumating na si Jesus Christ at umakyat na sa langit, ito si Peter, sinaniban din ng banal na spirito naman na sinabihan siya na pumunta ka sa Joppa. Kasi doon may isang nagngangalang mataas na katungkulan na si Cornelius. Pinapunta siya doon at pagbahagi siya ng bagay na tungkol sa paghahari ng Diyos. So ngayon, siyempre, excited siya. Punta sila, kasama yung mga kasama niyang Jew. Kasi sila, Peter, hindi sumasama sa mga Romans yan. Kasi ang Romans, Gentile. Ayaw nila sumama sa Romans. Bakit? Utos din ng Bible. Sa Old Testament din. So, kailangan ma-breakdown natin ang Old Testament kasi baka mamaya dampot tayo ng dampot dyan. Hindi na pala existing ngayon yung mga batas na pinagdadampot natin. Maliligaw tayo. O, yan. Katulad ngayon. Ngayon, para tinatawag na bago yon, kasama dun sa pangyayari na kinausap siya ng anghel, nagkaroon siya ng vision. Nakita niya yung malaking kumot na may lahat ng klase ng hayop. At may nagsalita sa kanya, sinabi sa kanya ng anghel, magpatay ka at kumain. Siyempre, ang dating kay Peter, hindi siya kumakain ng kung ano-ano mga bagay na pinagbawal sa Old Testament. Halimbawa, may mga biyak ng kuko. Isa na nga yung baboy. Yan. Paborito ng mga Romans yan, yung baboy. Yan. Kasi yan lang, noon pa, paborito nun ng Romans yan. Kaya nakita natin na may nagpapastol ng hindi usa, hindi tupa. Nagpapastol ng baboy. So, paborito ng mga Romans yan. So, ganun nga nangyari. Basta tayo, wala akong sinasabi basta ang sinasabi natin, itong kasulatan. So, ngayon, nagpunta si Peter doon sa lugar na kung nasa naroon yung Cornelius. Kasi mabuting tao. At doon, nag-ano siya. Siyempre, pagpunta niya doon, ano mangyayari? Hahainan sila ng mga pagkain noon. Di ba? Sila hindi kumakain ng mga bagay na pagkain na hindi nila inutos sa Old Testament. Kaya, yun nga pagkain nila mga baboy. Mga litsong baboy. Di ba? Masarap. Ngayon, sabi ngayon ni Peter, Panginoon, hindi pa ako naka-experience kumain ng mga bagay na
na marurumi. So sabi niya yung sa Panginoon, ang sagot ng Panginoon, ang lilinis ng Diyos ay malinis na. So ang sabi ng Lord, kung ano man yung pinagbawa sa kanila noon, sa ngayong panahon, nang dumating, nabuhay magmuli ang Kristo, ay tinanggal na ng Panginoon yung kautusan na yan, yung curse na yan. So ano sabi? Walang problema, eat all you can. Ano sabi? Parang ganon. Yun ang sabi sa kanya. Yun. Mga Hudyo yun, kaya pinalalahanan sila, nakakain sila ng baboy doon. So, yun lang binigay nating istorya na kasi sinasabi ng mga ibang religion, madumi, ano raw, yung baboy sinasapian ng demonyo. Well, ang lahat ng hayop ay pwedeng sapian ng demonyo. Yan po ang aking bibigay sa inyo ng tinatawag na parang leakage, no? Yung kanyang bagong bagong bagay. Hindi lang baboy. Lahat ng hayop pwedeng ma-demon possess. Bakit? Pati nga tao na demon possess hayop pa. Di ba? Ganun yan. Kaya mahirap na ang lahat ng hindi nakakaintindi ng Panginoon kung ano yung tinatawag na demons, kailangan maging tayo dyan, educated, na ma-educate tayo. Kasi pwedeng magsugo sa iyo ng isang hayop na akala mo wala lang, yung pala bigla kang kakagatin. Magpasugo sa iyo ng scorpion o centipede o anumang bagay na delikado. Pwedeng ma-demon possess yan, mga yan, para lang tayo ay atakihin. Yan. Kung talagang meron tayong sa Panginoon, relation. So, hindi tayo pwedeng tinatawag na maging comforted. Kaya lagi tayong mag-pray sa Lord, magpapasalamat. So, ganun yung kay dahil may naghahari, nagruruling sa mundong ito na mga demons. Kung paano ang mga demons nagro-rule sa buong mundo, balot naman ang buong mundo, ang banal na spirito, ang buong mundo. So, wala sa kumbaga sa katiting na pwedeng itumba sa mga angels na yan sa Espiritu ng Diyos. Kaya tayo ay lagi kailangan na namumuhay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos na yan ay nasa ilalim ng command. Lahat ng bagay na nais ng Kristo na ating ipinapanalangin, gagawin yan. Kaya nga ang Kristo ngayon ay high priest. Tayo ay nananalangin sa Kanya at ang anumang bagay na tinatawag natin sa Kanyang pangalan, gagawin ng banal na Espiritu. Yun ang tinatawag na yan. Parang parang sabihin natin na mekanismo nila. Hindi ka walang pakialam sa iyo ang banal na espiritu ng Espiritu ng Diyos unless na nakikita niyan sa puso mo ang Kristo. Ganun yan. Ganun ang mechanism. Bukod pa diyan, ngayon, dadako tayo. Yan, old na yan. Hindi na bago yan. Galing pa sa old yan. Kasi nga, pinapakikita ko lang sa inyo kung paano pati hayop pwedeng ma-demon possess yan. Pwedeng makontrol ng demon yan. So, mag-iingat tayo. Ayan. So, ganito naman. Sa naman tayo? Sa new age naman tayo. Sa technology o tinatawag na technology. So, ngayon, nasaan na tayo? Nasa 5G na ba tayo? Yung tinatawag na carrier ng mga signal. Ngayon, nasasabi ko yan dati pa, na pag dumating tayo, kasi ngayon na AI na AI. Ang AI, humahanap lang yan ng mga istorya na naka-embed sa lahat ng data nila sa database. Tapos, nire-reveal sa atin.
Kung ano man yung ginawa sa ano, tapos nare-record yun, makukuha ng AI yun, ipapakita yun sa iyo. So, sa madaling sabi, parang medium yung AI, medium, pag ginagamit natin ng computer natin. So, ngayon, ano ang pwedeng magawa sa atin ng AI? Ngayon, pwede sila makapag-introduce sa mga isip natin ng mga lasciviousness, orgy, at iba pang mga bagay na magkakaroon ka ng idea. Halimbawa, gagawa ka ng paputok. Paputok. Yung pala, hindi pala paputok ang gagawin. Granada pala. Diba? O pala, marami. Pwede i-introduce sa atin. Lahat sa bagay. So yan ay naka-harness sa tinatawag na 5G. Ngayon 4G, may ginagamit natin, 4G pa lang ata tayo sa Pilipinas eh. Pero sa ibang lugar, nasa normal na lang sa kanila yung 5G na napapasok na sila sa 6G. Ngayon, bakit natin sinasabi ito? 6G. Ano ang importansya nito? Dahil sa tinatawag na capacity ng 6G, ngayon, yung intelligence ng mga AI, artificial, masyadong mabilis. Masyadong mabilis. Kaya, yung mga bagay na katulad ng robots, mga robotics, mga ano pang mga drones, napapakinabangan ito, itong 5G. Pero, dahil ito ay tinatawag na signal na hindi natin nakikita, na katulad spiritual, pwedeng makihook ang mga demons dito sa 5G. Parang lumilevel na to sa kanilang tinatawag na system. Kumbaga sa ano, pwede na silang mag-link directly sa system na to. Hindi na kailangan na po-possess pa sila ng tao. So, mag-a-advance sila, sa madaling sabi. Ngayon, kailangan po-possess pa sila ng tao para kontrolin ng tao. Pero dito, sa 6G, direct nilang kung ipipid ang kanilang mga agenda. Halimbawa sa mga robots, pwede silang magkaroon ng agenda sa mga yan. Parang sa ngayon, parang nakaprogram pa yung mga robot ayon doon sa AI. Pero pag iniba nila, nagpid sila ng bagong tinatawag na source of intelligence, yung mga demonic agenda nila, mag-iiba ang mga feed dyan sa mga robots na yan. Kasi nga, connected na, nakalink na ang mga demons. Yan ay nagiging parang witchcraft and sorcery ng mga demons. Yan. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, ang laban na to ay hindi flesh and blood, kundi mga real, mga forces. Ngayon, yan talaga ang kanilang target. Hindi lang nalalaman ng mga genius yan. Tayo lang na naniniwala sa Biblia ang nakakaintindi kung ano yung mga prospective agenda ng mga evils. Yan. So, balik tayo. May naano tayo. Ang demons, pag na-inflict ka ng demons, hindi mo malalaman yan na parang may masama lang sa paano mo, parang may masakit lang sa katawan mo hanggang sa nagsisimula ng deterioration. Tulad ng mga arthritis, kaya kasama yan. Pero, dahil nga sa patuloy na pananalangin natin, naiibsan. Kung paano, kumbaga sa pwedeng mawala yung mga bagay na yan sa patuloy nating pagsunod sa Panginoon. Mamaya, ipapaliwanag natin kung ano ang halaga ng tinatawag na Feast of Passover na yun. Kasi si Jesus Christ talagang ginanap niya yan. Yung huling hapunan o banal na hapunan. Ngayon, pag na-infect tayo ng demons, sino man sa atin, magkakaroon ka ng mga disease, kung ano-ano infection. Kasi pwede niyan i-control, pwede niya i-twist, pwede niyang i-press ang mga bagay, mga litin, kung ano-anong mga sa loob ng katawan natin, tulad sa mga ugat, pwede yan. Kung ano-ano mang mga bagay. Bukod pa dun sa distress ka, kasi yun ang gagawin niya para
talagang yung, yung tinatawag na yun nga, stress. Pagkakaroon, yun ang product niya, sickness, tsaka malfunctions na katawan. So, ganyan, pag napadedemon possess ka, i-depress ka, bibigyan ka ng mga negative thoughts na narinig mo. Akala mo na ano lang, kumbaga sa haka-haka mo lang dahil parang na, pero totoo yun, may bumubulong sa'yo. Kasi ako, naranasan ko na yan. Mag-2 oras ako nakakarinig ng mga boses, may malakas, may mahina, na tumatawag sa akin. Kaya ako masasabi yan. May mahina, akala mo ano lang, wala lang. Pero may talagang bumubulong sa'yo. Kaya sasabihin niya, halimbawa, na-stress ka, tapos desperate ka na, may bubulong sa'yo, magpakamatay ka na, makakalaya ka dyan. Paulit-ulit yan hanggang sa matonsyon ka. Magpapakamatay ka talaga. Ganun yan. So, napakadelikado. Kailangan educate tayo sa mga demons. Saan tayo where we gonna go? Saan tayo pupunta? Sa Panginoong Jesus. Tawag tayo. Ganun ka-simple. Ganun lang. Walang malaming agenda. Hindi mo na kailangan mag-sakripisyo pumasan ng cross. Yun lang ang gagawin mo. Ano ba, kahit saan ka, pwede. Yun. Ganun kasimple. Dahil nga, balot ng banal na espiritu ang buong mundo. Yun. So, maganda na maunawaan natin kung paano natin tayo magkakaroon ng tinatawag na patnubay at mga... Kasi battle lang nga, ang battle naglalaban pero tinalo na ng masama at mabuti, yung evil spirit at saka si Jesus Christ. Pero nagtagumpay na si Jesus Christ. Nandun na siya sa heaven, naghihintay lang sa tawag natin. Actually, naghihintay lang sa mga natin, mga dasal. Yun. So ano pa? Yun nga, yung mga robot na yan, pag nakalink na ang mga demons, hindi na, kasi ngayon, yung mga genius, ini-educate nila yan. Ganito, masama yung ganito, hindi mo dapat gawin yan. Huwag ka magwawala, hindi ganito, huwag ka mananakit. Ini-educate nila. Pero nga, pag na-link na ang evil dyan, wala nang gano'n, buburahin, mai-erase nila doon. Hindi. Kung paano ang unang tao, si Adam, at saka si Eve, niloko ng demon, sabi ng demons. Hindi. Kaya pinagbabawal yung prutas ng masama at mabuti kasi magiging parang Diyos ka. Yun ang sabi kay Adam. Ito naman kay Eve. Ito naman si Eva, pinakain niya si Adam. Pareha sila, nagkasala sila. Ganon din ang gagawin ng mga yan ngayon, yung mga demons na yan. Akala nila makukontrol pa nila yan pag kung mapunta sa 6G. Mismo ang mga demons na magkukontrol. Yun. Sa una, parang maganda kasi lahat parang magkakaroon ng maayos. Parang hindi ka tatawid sa hindi pedestrian, mga ganon. So, yun talaga ang nakapid sa kanila. Pero, pagdang huli, ito nga, nasa 6G na tayo, sasama yan. Yung mga robots na yan, magkakaroon ng mga parang biglang magkakaroon ng malfunction ang tawag nila dyan, yung mga technicals. Pero hindi nila alam, yan ay nabigyan ng pin ng AI, yung AI nabigyan ng link ng mga demons. So magli-link ngayon yung AI at saka demons. So wala nang taong involved. Diba? Pwede na silang gumawa mismo ng manufacture ng sarili nila. They can create itself. Pwedeng sabihin ng mga demons na kami ang iyong creator. Hindi na tao. So, ganyan kasi, hindi nila nakikita yung senaryo na yan. Kasi nga, wala silang spiritual na bagay. Hindi nila alam na ganyang katindi yan. Kadelikado. Ayan. So, lahat ng mga tinatawag na servers, yung servers nila, kung saan man na servers nila, dyan makikilink ang mga demons. Diyan sila tinatawag na magbibigay ng link ng mga insinuation o yung mga sulsul. Kung ano man ang dapat. Huwag na kayo magbasa ng Biblia kasi maluloko kayo yan. Halimbawa, ganun. Mga ganyan insinuation, mga sulsul. Tapos, yung mga servers na yan,
Pag naghanap ka ng mga ano, bigla sumisingit yan. Isisingit sa atin, nakikita nyo, nagpa-pop up yung mga kung ano-ano. Isisingit sa mga server natin. Hindi ko ma-identify kung ano yan dahil billions of, marami yan, millions of mga ano yan, mga idea na lalabas para lang madaya nila ang tao ulit. Para matalo nila si Jesus Christ. Sa ngayon, ang trabaho naman ng mga katulad ng mga evangelist, tinatawag na feed sa system. Katulad nito, pinipid ko sa system. Para paghanap ng AI, pag dahil sa prayer mo, hindi makaka-penetrate ang ano dyan, pag pinag-pray mo ang gusto mong malaman. Kumbaga sa laban na yan, AI to power na. Hindi natin nalalaman. Behind the scene, meron ng ganong event na nangyayari. Kaya kailangan, ipag-pray natin yung mga hahanapin natin sa AI. Kasi, baka bibigyan ka ng Lord ng mga evil, ng mga maling info. Ngayon, dadamputin mo ngayon yun dahil akala natin perfect ang AI. Hindi. Dahil mapipid ngayon, mapepenetrate ngayon yan ng evil. Yan. Pwede mapenetrate. Tayo nga napipenetrate ang tao eh. O, diba? Paano kaya ba natin paliwanag? Wala pang doktor na nagpaliwanag yan. So, magbibigay ako ng example. Dahil ako, may mga experience na ako sa pagka-cast out ng demons, pagpapalayas ng demons, nung una pang mga nag-self ako sa Lord. Ganito. Meron na akong nasa 3 experience na pag-cast out ng demons. Tinatanong ko yung mga na-demon possess. Kung ano ang na-experience nila bago sila ma-possess. Nararamdaman daw nila mula sa kanilang hinlalaki, sa foot, from their foot, from the toe of their foot. Nagsisimulang magkaroon ng isang parang mainit na bagay, minsan malamig. Diyan sa ilalim, nagsisimula sa paa, hanggang umaakyat yun. Pag akyat ng mga yun, yung kanyang na tinatawag na nararamdaman, bigla na lang silang pagsunod, ang kasunod nun, mabablackout na sila. Hindi na nila alam kung ano nangyayari. So, ganon. Ang testimony yun, yung mga na-cast out ko dati. Hindi ko yun gawa-gawa lang. So, yun ang mga sinasabi nila. Kaya alam din nila na mapoposes na sila. Kasi nararamdaman nila. Kung paano ang Diyos nararamdaman, kung paano ang Diyos nararamdaman natin. Pero ang Diyos, nagsisimula naman sa ulo. Sa ulo naman nagsisimula, mararamdaman mo, parang may malamig, tsaka may mga power na, may mga kidlat na parang nararamdaman mo sa loob ng katawan mo. Hanggang sa, hindi naman nag-i-stay ng matagal yun. Depende lang kung anong mind mo na kino-concern mo. Kasi sinasabi, put our mind the things which is in above. Kung ano yung nais ng Diyos. Yun, ang angel, ang Spirit of God, sasaksiyan, kung mag-justify na totoo yun. Kung mararamdaman mo ngayon yun. Ganun lang ako klase na nakaka-discern ng mga mangyayari. Sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi lang yan para sa akin. Baka meron pa sa inyo mas matindi ang gift ibibigay ng Lord. Kasi ibibigay talaga yan para maka-survive tayo sa battle. Kasi matindi yung mga kalaban natin. Hindi natin nakikita. Hindi alam ng mga scientists. So, yun ang ating mga points na ating masishare sa ating mga podcast, ka-believer, sa mga nakikinig. At so, nakita natin na dadalawang subject pa lang ating pinag-usapan ay napakahaba na. So, marahil ngayon, bibigyan natin ng hanggang dito lang sa isang si Jesus Christ ay nag-prepare ng Passover. So ngayon sila ay nag-prepare nga without leaven. May meaning kasi yan eh. Ibig sabihin, yung pagkatao natin, kailangan walang leaven. Yung ating pamumuhay, walang leaven.
Kasi pag nagkaroon ng libin daw ang ating sarili, o kasi piyesta kasi yan eh, ay yung sumisimbolo yun sa tinapay. Kaya maraming natisod sa kanya nung nakaraan, binabasa natin. Kung hindi nyo kakanin ang aking laman, iinumin ang aking dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng part sa akin. Eh, dahil hindi nga nila naiintindihan, mababaw pa, mga tagasunod niya noon, nagsiali sila. Iniwan nila si Jesus Christ, natira 12 disciples, 12 disciples. So, ganun, ngayon, yung tinatawag na yan, yung Feast of Passover, para yan sa atin. Ha? Hindi yan para lang istorya. Dahil sinasabi ng Diyos, ni Jesus Christ, na gawin natin yan. Gawin daw natin ang madalas. Tuwing tayo ay magkakatipon. So, madaling sabi, yan ang Pasko natin. Walang nakalagay kung anong araw, kung anong oras. Yan ang Pasko na inuutos ni Jesus Christ. Ha? Na gawin ng madalas. So, madalas ang Pasko ng mga nanampalataya kay Jesus Christ. Bakit madalas? Kasi nga utos niya eh. Ha? Gawin ninyo ng madalas. Pag-alaala sa akin. Ngayon, yung libi na tinakain nila, yung bread na walang limadura, wala naman tayo ngayon yan. Meron tayo kanin, bigas. Pero kung ano man meron tayo, lumalabas na yan kung ano man biyaya na nandiyan sa atin, sumisimbolo yan ni Jesus Christ. Kasi ang lahat ng bagay nilikha para kay Jesus Christ. Ngayon, tayo ay gumagamit ng mga bagay sa mundo ito, yan ay pag-aari ni Jesus Christ. Ganun ang ano nun. Kaya kailangan, pag kumakain daw tayo, magpapasalamat tayo. Ganun lang kasimple yun. At lalo yung sa pagtitipon, gaganapin natin yan. Yung tinatawag na hindi lang yan ginaganap tuwing katapusan ng buwan na may maliit na ostya, tapos may maliit na tinatawag na juice. Hindi lang ganun yan. Kung tatlo kayo nakakain, kasi masyadong marami, may grupo kayo, tatlo lang kayo. Ganun, magtitipon-tipon kayo, kumain kayo, may ice cream pa nga, di ba ice cream kayo? Pero kailangan talaga i-dedicate nyo sa Lord yan. Kasi nga, otherwise, at pag dinidedicate natin sa Lord ang pagkain natin, ang sabi, siya nagsasabi, kailangan tayo magiging pure. So, mapopurify kung ano man ang mga sickness natin. Yun. Sinasabi nga yung sa, yung karamdaman. Diyan umiiral yung miracle. May power may basbas ng Panginoon kung susundin natin. Magkakaroon ng power yun. Pag ginaganap natin yan. Ngayon, nakala kasi ng iba, parang ginaganap lang natin ng walang dahilan. Hindi, may dahilan niya, may power yan. May sanctification na tinatawag. Masasanctify tayo kung ano man ang mga karamdaman natin. Diyan pa lang, bibigyan ka ng Lord ng kagalingan. Dahil tumutupad tayo sa inuutos niya na piyesta. Hindi lang yan buwan-buwan. So, yun ang kung maraming mga Kristiyano, nagtitipon-tipon, nagsisikainan, pero hindi nila napapansin. Yan ang talagang inuutos ng Lord na Passover. O yung tinatawag na Pentecost. Yan. Yung pagkain ng walang limadura. So, ngayon, ayan lang masishare ko sa inyo. Kung kayo, maano sa akin, sino ba nung nakaraan, nag-aaya nga ako sa Almar. Kasi nga, naiintindihan ko yan. May kainan talaga ang Kristiyano. May piyesta. Hindi ibig sabihin buong araw, buong magdamag. Hindi naman ganon. Basta magtitipon kayo, kakain kayo, magpasalamat kayo. Considered na piyesta yan. Pasko sa Diyos. Yan. Walang inutos na anumang piyesta, na piyesta de Barabas, piyesta de Hul. Walang anuman. Iyan lang ang inutos na piyesta. Hindi sinasabi kung anong araw. Kung 3 beses ang araw, di 3 beses ang araw pasalamat sa ganyan. So, kung minsan lang kayo nakikita, di 1 linggo.
Walang sinasabing panahon, basta sinasabi, tuwing magkakatipong kayo ng madalas, gagawin nyo yan. Kasi may benefits nga sa ating